King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1033. Tagumpay. Sa mga gilid ng metal ikong bagyo ng metal, maliit na kalahati lamang ng metal na hindi tao ang makikita. Ho! Ang kapangyarihan ng metal ay nawala at inihayag ang mukha ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa tingin ko ay hindi iyon isang tunay na God-slaying arrow kung hindi ay patay na ako ngayon. Malabo ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms, at ang kanyang aura ay napakahina. Talagang maghihiganti ako. Nagngangalit ang mga ngipin ng Sacred Lord Myriad Forms. Ito ang pinakamabigat na pinsalang natamo niya mula nang magsimula siyang magtanim, at ito ay ginawa ng isang taong quasi-Sacred Lord. Higit pa rito, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakalusot lamang hanggang sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, hindi pa matagal na ang nakalipas at hindi pa nito pinagsama-sama ang kanyang pundasyon. Naniniwala siya na wala ng ganoong kayamanan si Zhao Fang, kaya babalik siya kapag gumaling na siya. Ho, Weng. Pinalibutan ng Wind Lightning ang Sacred Lord Myriad Forms habang siya ay mabilis na tumakbo sa kalangitan. Malinaw na nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang na tumakas ang Sacred Lord Myriad Forms, ngunit sa sandaling ito, nasugatan din siya ng husto at naubos na ang kanyang True Yuan. Maaaring hindi niya maabutan ang Sacred Lord Myriad Forms kahit na gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang kapangyarihan ng substandard na God-slaying arrow na ito ay hindi masama. Tumanggaw si Zhao Fang. Bagamat hindi niya napatay ang Sacred Lord Myriad Forms, na nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang pagkakataon ng normal na late stage na Mystic Light Realms na mabuhay laban sa arrow na ito ay hindi lalampas sa 10%. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nabuhay lamang dahil sa Eyes of Myriad Forms at kung paano nito makokontrol ang lahat ng pisikal na pag-atake at pagtatanggol sa parehong oras. Ang dagat ng mga apoy na binago ng Myriad Forms Dimension ay lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng substandard na God-slaying arrow. Ang Tao of Yin at Yang sa dulo ay marahil ang pinakamalakas na Myriad Forms power na magagamit ng Sacred Lord Myriad Forms. Agad na uminom si Zhao Fang ng ilang 100 origin fruit juice at ilang iba pang healing products. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique para mapataas ang rate ng paggaling ng kanyang kaluluwa. Kahit na ang Eyes of Myriad Forms ay batay sa pisikal na pag-atake, ang mga pag-atake mula sa Sacred Lords ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at maabot ang kaluluwa. Nangangahulugan ito na, sa tuwing makakaranas si Zhao Fang ng pinsala mula sa Sacred Lord Myriad Forms, ang kanyang kaluluwa ay bahagyang mapipinsala din. Ang mga hindi tao at mga taong naglalaban sa labas ng Meng City ay napahintong lahat at tumingin sa bagyo ng pagkawasak sa pagkabigla. Tuluyan na silang natigilan at hindi mapakali. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ay nagpadilim sa larangan ng digmaan, at marami sa mga may mababang kultibasyon ay agad na nagluwa ng dugo at nahimatay. Anong nangyayari doon? Ang Old Ying ay tumingin sa malayo na may pagkasilaw na tingin. Brother Zhao, mangyaring maayos ka sana. Ang Ninth Prince ay nanalangin sa kanyang puso. Kahit na ang pagsabog ay labis na nakakatakot, mayroon pa rin siyang bahid ng pag-asa. Zhao Fang, hindi ka maaaring mamatay. Labis na nag-aalala si Tai Hongling. Sa puntong ito, huminto na siya sa paggamit ng kanyang bloodline, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumababa. Gayunpaman, ang Sacred Lord Anyo ay nasugatan din sa isang tiyak na antas na nakaharap sa mga pag-atake ng Triple Team. Senior Zhao. Ang mga mata ng tatlong disipulo ng Ji family ay hindi maiwasang maging malabo. Binigyan sila ni Zhao Fang ng maraming pointer sa daan patungo sa larangan ng digmaan at inalagaan sila pagkarating. Lubos silang nagpasalamat. Gumagamit ng ganoong kapangyarihan ang Sacred Lord Myriad Forms. Siguradong patay na ang batang iyon. Ang nasugatan na Sacred Lord Anyo ay nagpakita ng kagalakan at pagkagulat. Sa sandaling bumalik ang Sacred Lord Myriad Forms, pagkatapos ang lahat ay magtatapos. Namatay na ang pinakamalakas mong eksperto. Natalo ka. Ang Fifth Serpent Son ay may malamig na ekspresyon. Ngayong huminahon na ang pagsabog, malapit nang dumating ang Sacred Lord Myriad Forms, at natapos na ang labanan. Sa puso ng ikalimang Serpent Son, imposibleng matalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Sa kabilang banda, tahimik ang mga tao. Sa kanilang puso, ang pinakamahusay na magagawa ni Zhao Fang ay itigil ang Sacred Lord Myriad Forms.
Paano kaya niya matatalo ang Sacred Lord Myriad Forms? Hahaha, ako ba ang tinutukoy mo? Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan bilang tugon sa ikalimang Serpent Son. Ang buong larangan ng digmaan ay natigilan habang dose-dosenang libong mga tingin ang nakatingin sa malayo. Napuno ng takot at gulat ang mga mukha ng mga hindi tao. Puting-puti ang mga mukha nila at natulala. Bakit ikaw? Nasaan ang Sacred Lord Myriad Forms? Nanginginig ang Fifth Serpent Son habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Bakit si Zhao Fang ang bumalik sa larangan ng digmaan? Ito ay imposible. Maging ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang Sacred Lord Anyo ang nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay umabot na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, ngunit kahit siya ay natalo. Maraming hindi tao ang tumingin sa malayo at naghintay na lumitaw din ang Sacred Lord Myriad Forms. Roar! Nagsimulang umungol ang Beast Horde ni Zhao Fang nang makita nilang bumalik si Zhao Fang. Boom! Nagsimula na ring magsaya ang mga tao. Bumalik si Zhao Fang na buhay. Hindi, tinalo ni Zhao Fang ang Sacred Lord Myriad Forms. Kapitan Zhao Fang. Kahit na nakita ng mga taong sundalong ito si Zhao Fang ng personal, hindi sila makapaniwala na ito ay totoo. Senior Zhao. Agad na tumawag si Ji Tianming at ang kumpanya mula sa Ji family. Hindi maipaliwanag ng mga salita ang pananabik sa kanilang puso. Hihihi, hindi masusukat. Ito ang tanging pagsusuri na maibibigay ni Old Ying. Mula noong una niyang nakilala si Zhao Fang, hindi na niya ito makita. Patayin ang mga hindi tao. Tiningnan ni Zhao Fang ang mga hindi tao sa larangan ng digmaan na may malamig na ekspresyon. Kahit na si Zhao Fang ay mukhang napakahina ngayon, siya ay isang tao na nakatalo sa Sacred Lord Myriad Forms. Kahit na siya ay nasa isang mahinang estado, walang naglakas loob na lumaban sa kanya. Masyadong umaasa ang mga hindi tao sa Sacred Lord Myriad Forms, kaya nang mawala ang kanilang haligi ng suporta, gumuho ang kanilang isipan. Kailangan ng isang tao na magkaroon ng battle power ng isang late stage na Mystic Light Realm kahit man lang para matalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Bulong ng Sacred Lord Anyo. Ang isang matinding na sugatan sa huling yugto ng Mystic Light Realm level fighter ay magkakaroon ng battle power ng isang paunang yugto ng Mystic Light Realm kahit man lang. Sacred Lord Anyo ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalus-delos na conclusion tungkol sa kapangyarihan ni Zhao Fang. Lahat umatras. Ang Sacred Lord Anyo ang nagutos, at ang mga hindi tao ay agad na itinapon ang kanilang mga helmet at armor habang sila ay umatras ng buong bilis. Kamahalan, alis na tayo. Ang Sacred Lord Anyo ay tumingin sa ikalimang Serpent Son. Ho! Lahat ng hindi tao ay agad na nagsimulang umatras. Kapitan Zhao Fang, paano mo natalo ang Sacred Lord Myriad Forms? Kapitan Zhao Fang, bumaba ka at pagalingin mo ang iyong sarili. Maraming mga kapitan ang tumingin kay Zhao Fang na may maalab na tingin ng paghanga. Brother Zhao, ayos ka lang ba? Dumating ang Ninth Prince sa tabi ni Zhao Fang at hindi nag-abala sa pagtakas ng mga hindi tao. Kahit na natalo ni Zhao Fang ang Sacred Lord Myriad Forms, tiyak na nasugatan din siya ng husto. Mula sa pananaw ng mga tao, nakakagulat na sila ay maaaring manalo. Sa makatuwid, hindi talaga sila nag-abala sa mga hindi tao na tumatakas. Malalim ang ekspresyon ni Zhao Fang, at isang tipak ng mental na enerhiya ang dumaan sa kanyang kaliwang mata. Ang Mark of the God Eye ay itinakda sa higit sa 100 hindi tao na mga emperor. Sa sumunod na sandali, isang maitim na pilak na busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Beng! Whoosh! Biglang hinailan ni Zhao Fang ang kanyang bowstring, at isang eskarlata na araw ng kidlat ang bumaril sa hangin at tumagos sa dibdib ng isang hindi tao na emperor. Ako ay pinigil ng Sacred Lord Myriad Forms at hindi ko siya nagawang patayin. Kailangan kong makakuha ng ilang puntos sa digmaan. Sinabi ni Zhao Fang sa mahinang boses, at ang mga kapitan na bumabati kay Zhao Fang ay agad na huminto. Ang orihinal na inakala na si Zhao Fang ay lubhang nasugatan at magagamit lamang niya ang 20 hanggang 30% ng kanyang buong lakas sa pakikipaglaban kung kaya niyang lumaban. Gayunpaman, ang isang casual na suntok mula kay Zhao Fang ay maaaring kumitil sa buhay ng isang hindi tao na emperor. Si Kapitan Zhao Fang ay talagang walang kapantay na bayani. Sabi ng isang kapitan pagkaraan ng ilang sandali. Hahaha, patayin ang mga hindi tao. Humagalpak ng tawa ang Ninth Prince.
Sa panghihikayat ni Zhao Fang, ang lahat ng mga tao ay sinundan ang mga hindi tao. May kakayahan pa bang lumaban ang batang iyon? Ang Sacred Lord Anyu ay napuno ng takot at pagkabigla. Matapos talunin ni Zhao Fang ang Sacred Lord Myriad Forms, lumalabas pa rin siya para lumaban at nagpapakita ng malakas na battle power. Nag-iwan ito ng isang solemn na marka sa mga hindi tao. Beng! Whoosh! Hinayla muli ni Zhao Fang ang kanyang bowstring at pinatay ang isa pang emperor. Si Zhao Fang ay talagang nasugatan ng husto sa pakikipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms, ngunit hindi ito kasing seryoso gaya ng una niyang naisip. Higit pa rito, ang bilis ng kanyang paggaling ay napakabilis kapag umaasa sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body, ang kanyang hindi namamatay na katawan, ang Wood of Wind Lightning, at ang Water of Wind Lightning. Sa mga tuntunin ng kaluluwa, nilinang din niya ang Soul Recovery Divine Technique. Brother Zhao, Sacred Lord Myriad Forms, siya. Ang Ninth Prince ay nagmensahe kay Zhao Fang. Tumakas. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Ang Ninth Prince ay tumanggaw pagkatapos marinig ang sinabi ni Zhao Fang. Masyadong hindi makapaniwala kung nagawa ni Zhao Fang na patayin ang Sacred Lord Myriad Forms. Kahit na iulat niya iyon sa Land Province War Hall, walang maniniwala sa kanya. Zhao Fang, ang iyong mga punto sa digmaan sa pagkakataong ito ay magiging malaki. Nakangiting sabi ng Ninth Prince. Malinaw na narinig ng Ninth Prince si Zhao Fang na nagsalita tungkol sa pagkuha ng mga war point. Una, ang iyong Beast Horde ay gumawa ng napakahusay na trabaho sa pagtulong sa mababa at gitnang echelon. Ang mga puntos ng digmaan na nakuha mula sa gawain ng mga sangkawan ng hayop ay malinaw na idinagdag kay Zhao Fang, na kanilang may-ari. Nakalimutan na ito ni Zhao Fang. Higit pa rito, kahit na hindi mo nagawang patayin ang Sacred Lord Myriad Forms, pinilit mo siyang palayo at natukoy ang huling resulta. Ang mga punto ng digmaan mula doon ay hindi magiging mas mababa kaysa sa pagpatay sa isang Sacred Lord. Nagpatuloy ang Ninth Prince. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakalusot sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa iminumungkahi ng kanyang cultivation. Tumigil sandali si Zhao Fang matapos marinig ang sinabi ng Ninth Prince. Kung ito ay kalkulahin sa paraang iyon, ito ay magiging napakahusay. Mayroong maraming mga paraan upang makakuha ng mga punto ng digmaan sa larangan ng digmaan. Kahit na hindi pinatay ni Zhao Fang ang Sacred Lord Myriad Forms, makakakuha pa rin siya ng mga war points sa antas ng pagpatay sa isang Sacred Lord. Ang mga tao ay hindi humabol ng napakatagal at hindi nagtagal ay bumalik sa lungsod. Kung tutuusin, ang Ninth Prince pa rin ang dahado, at wala sila sa kanilang peak state. Ang Ninth Prince ay agad na iniulat ang kanilang pagkuha sa Meng City pati na rin ang labanang ito sa Land Province War Hall pagkatapos nilang bumalik sa Meng City. Ang reinforcements na hiniling ng Ninth Prince ay dumating sa Meng City makalipas ang 3 araw. Kamahalan Crown Prince, nagawa mong talunin ang mga hindi tao. Ang bagong dating ay isang Sacred Lord mula sa lungsod ng 13th Prince. Dahil apurahan ang sitwasyon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa makatuwid, ang Ninth Prince ay maaari lamang humingi ng tulong sa sino mang pinakamalapit. Hihihi, swerte lang ako. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng Ninth Prince. Kumilos siya na parang sobrang abala at wala siyang oras na makipag-ugnayan sa Sacred Lord ito. Ang Ninth Prince ay hindi nagpadala ng kanyang kahilingan para sa reinforcement sa 13th Prince, at walang sino man mula sa ibang lungsod ang dumating. Malinaw na ang kanyang kahilingan para sa reinforcements ay napigilan ng mga puwersa ng 13th Prince, at ang 13th Prince ay malinaw na hindi magpapadala ng mga reinforcements sa 9th Prince. Tulad ng inaasahan sa kamahalan Crown Prince. Ang iyong kapalaran ay umabot sa langit. Magalang na sabi ng Sacred Lord, pero sa totoo lang, natigilan siya. Ayon sa impormasyong ipinadala ng 9th Prince, ang taong dumating upang umatake ay ang Sacred Lord Myriad Forms. Paano kaya naprotektahan ng 9th Prince ang lungsod? Gayunpaman, ang Sacred Lord na ito ay hindi nagtanong ng labis. Bumalik lang siya sa kuta ng 13th Prince kasama ang mga tropang dinala niya. King of Gods, Kabanata 1034. Ambush halfway. Si Zhao Fang ay pumasok sa pag-iisa pagkatapos ng labanan. Siya ay nasa antas ng panganib na hindi pa niya naramdaman noon sa kanyang pakikipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms.
Pakiramdam niya ay nadagdagan ang lahat ng aspeto niya pagkatapos na nasa ganoong panganib. Una, ang kanyang soul intent ay naka-recover sa kanyang peak at maaaring maabot ang maagang yugto ng Mystic Light Realm sa lalong madaling panahon. Si Zhao Feng ay nagkaroon din ng mas mahusay na pag-unawa sa mga elemento sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Pinagsama-sama ni Zhao Feng ang kanyang pundasyon pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, pagkatapos ay tumungo siya sa bulwagan ng Ninth Prince. Kamahalan, ano ang sitwasyon ng mga hindi tao? Tanong ni Zhao Feng. Hindi na magiging kasing simple ng dati ang mga bagay pagkatapos na kunin ang Meng City at talunin ang Sacred Lord Myriad Forms. Kung matalo man ang Sacred Lord Myriad Forms, tiyak na gagawa ng makabuluhang tugon ang mga hindi tao. Sa ngayon, ang mga hindi tao ay nagpadala lamang ng ilang higit pang mga upper echelon na miyembro at isang grupo ng mga array masters sa non-human stronghold na pinakamalapit sa Meng City. Dapat ay nagbago na sila ng taktika at nakatutok sa kumpletong depensa. Dahan-daang sabi ng Ninth Prince. Sa panahong ito, nagpadala siya ng mga spy upang alamin ang sitwasyon. Dahil kay Zhao Feng, ang mga hindi tao ay natakot lahat sa puwersa ng Ninth Prince at piniling tumuon sa depensa. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Dahil natalo ni Zhao Feng ang Sacred Lord Myriad Forms, ang mga hindi tao ay kailangang pumili ng depensa maliban kung handa silang magpadala ng isa pang eksperto sa parehong antas ng Sacred Lord Myriad Forms. Mabuti yan. Nagpahinga ng kaunti si Zhao Feng, ngunit ito ay panandalian lamang. Kakasimula pa lang ng digmaan, at hindi gaanong mataas na antas na eksperto ang lilito. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang digmaan, ang dalawang Lord Dynasties ay magpapadala ng mas malakas na tao. Sa sandaling iyon, ang unang lugar na pagtutuunan ng mga hindi tao ay ang lungsod kung saan naroroon ang Ninth Prince. Humiling din kami ng Land Province para sa isang Sacred Lord. Dagdag ng Ninth Prince. Sa kasalukuyang resulta ng Ninth Prince, ang hukbong pinamumunuan niya ay magiging isang karayom sa mata ng mga hindi tao. Tiyak na matatalo ang puwersa ng Ninth Prince sa susunod na labanan laban sa mga hindi tao kung hindi sila makakatanggap ng reinforcements. Ang Land Province War Hall ay sumang-ayon sa kahilingan ng Ninth Prince, at ang isang taong may kapangyarihan sa labanan ng isang Sacred Lord ay malapit nang sumali sa puwersa ng Ninth Prince. Tumango si Zhao Feng. Makakapag-relax siya kung may ibang tao na may kapangyarihang labanan ng isang Sacred Lord na sasali. Magulat. Isang liham mula kay Duke Nanfeng. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang gwardya mula sa labas ng bulwagan. Pasok ka. Agad na sabi ng Ninth Prince, at iniabot ng isang gwardya ang isang sulat sa Ninth Prince. Zhao Feng, ito ay para sa iyo. Binasa ito ng Ninth Prince at iniabot ang isang pirasong papel kay Zhao Feng. Tumigil sandali si Zhao Feng bago ilagay ang kanyang Divine Sense sa piraso ng papel. Tumatak sa isip ni Zhao Feng ang sinabi ni Duke Nanfeng. Ang lumalawak na puwersa ng Ocean Smoke Pavilion sa kontinente ay nakipagsagupaan sa Nine Darkness Palace. Ang ilang mga salitang ito ay nagpabago ng ekspresyon ni Zhao Feng. Nangyayari pa rin ang pinaka-inaalala niya. Bagamat suportado ni Zhao Feng ang Crown Prince at hindi sila haharapin ng Nine Darkness Palace, maaari silang lumikha ng mga pagkakataon o gumamit ng ilang mga dahilan upang harapin ang Ocean Smoke Pavilion ng lihim. Your Highness, mukhang kailangan ko nang umalis sandali. Hiniling ni Zhao Feng na umalis. Si Zhao Feng ay gumugol ng 1 toneladang mapagkukunan sa Ocean Smoke Pavilion, ang 10,000 Sacred Clan, at ang assassination organization na pinamumunuan ng Supreme Emperor Dark Knight. Hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Pumunta ka. Pumayag naman ang Ninth Prince. Bagamat ayaw niyang umalis si Zhao Feng sa hukbo, si Zhao Feng ay may sariling mga pribadong bagay na dapat asikasuhin, at hindi niya mapilit na panatilihin ang huli dito. Kamahalan, ibibigay ko ito sa iyo. Iniabot ni Zhao Feng ang isang spiritual pet bag. Inilagay ng Ninth Prince ang kanyang Divine Sense sa spiritual pet bag at nagpahayag ng nabigla na ekspresyon. Mayroong 2 quasi-sacred lords kay Shaken Golden Apes at 2 beast pack sa loob. Walang gaanong gamit si Zhao Feng para sa mga hayop na ito para sa paparating na bagay. Higit pa rito, nag-aalala siya tungkol sa Ninth Prince at sa kumpanya. Ibigay ang beast horde sa ilang beast tamers na pinagkakatiwalaan ng kamahalan. Iminungkahi ni Zhao Feng. Nag-utos siya sa Sky Shaken Golden Apes para magamit sila ng Ninth Prince ayon sa gusto niya.
Ito ay karaniwang nagbibigay sa Ninth Prince ng isang anteng-anteng na proteksyon. Pagkatapos ay nagpaalam si Zhao Feng sa ilang mga tao mula sa hukbo na pamilyar sa kanya at sinabi sa ilang mga kapitan na bantayan ang tatlong henyo mula sa Ji family at Emperor Ghost Scales. Zhao Feng, sasama ako sa iyo. Sabi ni Tai Hanling ng may pagmamahal. Sinabi ng lolo mo na pumunta ka dito para sanayin ang sarili mo. Kung aalis ka sa larangan ng digmaan, maaari ka ring bumalik sa Tai family. Talagang tinanggihan siya ni Zhao Feng. Kinalaunan sa araw na iyon, umalis siya sa Meng City at nagtungo sa Lan Province War Hall. Papapalitan ko muna ang aking mga punto sa digmaan. Alam ni Zhao Feng kung ano ang gusto niyang gawin. Ayon sa kanyang mga hula, ang kanyang mga punto sa digmaan ay dapat maglagay sa kanya ng napakataas sa Lan Province War Board. Napakadaling ipagpalit ang kanyang mga puntos sa digmaan para sa mga mapagkukunang gusto rin niya. Halimbawa, ang mga mapagkukunan ng Earth Elemental na gusto ni Zhao Feng ay napakabihirang sa mga exchange market ng lungsod, ngunit maaaring makuha ang mga ito sa War Hall. May nagpadala kaagad ng balita sa kuta ng 13th Prince pagkaalis ni Zhao Feng. Sa wakas ay umalis na si Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng 13th Prince. Kapag umalis siya sa larangan ng digmaan, hindi na siya babalik. Nagpakita ng madilim na ngiti si Shi Pang mula sa Nine Darkness Palace. Nagkatinginan ang dalawa ng masama. Kamahalan. Biglang tumunog ang tunog ng isang gwardya sa labas ng bulwagan ng 13th Prince. Ano ito? Nagsalubong ang kilay ng 13th Prince. Nakaramdam siya ng kalungkutan na nag-ambala siya sa sandaling ito. Gusto kang makita ng isang elder ng Duanmo family at Zhao Yufei. Sabi ng guard sa labas ng hall. Ano? Nandito si Yufei. Ang 13th Prince ay natakot at hindi alam ang gagawin. Hindi nagtagal ay nakilala ng 13th Prince ang mga miyembro ng pamilya Duanmo sa isa pang bulwagan. Yufei, nandito ka ba para tulungan ako? Dama po ang tingin ng 13th Prince sa babaeng naka-purple na iniisip niya gabi at araw. Ilang taon na silang hindi nagkita, ngunit ang kagandahan ni Zhao Yufei ay lalong nagpakilos sa puso ng 13th Prince. Hindi niya maialis ang tingin niya. Kamahalan, nandito kami para kausapin ka. Sabi ni Duanmo Qing. Bumagsak ang puso ng 13th Prince. Alam niya na si Duanmo Qing ay ang senior martial brother ni Zhao Yufei at pumayag siya sa anumang gusto ni Zhao Yufei. Isa siya sa mga sacred lords ng Duanmo family na tutol kay Zhao Yufei sa pagpapakasal sa 13th Prince. Magsalita ka. Ang 13th Prince ay may pangit na ekspresyon. Inaasahan na niya kung ano ang mangyayari kung hindi niya matapos si Zhao Feng sa paglilitis sa Crown Prince. Natahimik ang bulwagan nang sabihin sa kanya ni Duanmo Qing ang gusto ni Zhao Yufei. Yufei, mahal na mahal kita. Bahagyang gumalaw ang katawan ng 13th Prince, at nawalan siya ng kontrol sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan ni Zhao Yufei si Zhao Feng. Isa siyang imperial na prinsipe at isang taong maaaring maging sacred emperor. Anong bahagi niya ang hindi kasing husay ni Zhao Feng? Hahanapin ko si Brother Feng ngayon. Walang emosyon ang mukha ni Zhao Yufei at hindi man lang tumingin sa 13th Prince. Nalaman lamang niya ang lahat pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Kung hindi dahil kay Duanmo Qing at Sacred Lord Purple Knight, nakipaghiwalay na siya sa Duanmo family. Dahil sa kanyang pagtutol, sa wakas ay pumayag ang Grand Elder ng Duanmo family na hayaan silang mag-usap ni Duanmo Qing sa 13th Prince. Yufei, kalalabas lang ni Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Hindi napigilan ng 13th Prince ang mapangiti. Saan siya pumunta? Agad na tanong ni Zhao Yufei. Hindi rin ako sigurado. Malamig na tumawa ang 13th Prince sa kanyang puso. Senior Martial Brother, umalis na tayo. Agad na bumangon si Zhao Yufei. Yufei, pupunta ka ba kay Brother 9th Prince? Tanong ng 13th Prince. Hindi niya sinabi sa kanya kung saan nagpunta si Zhao Feng, kaya halatang hindi makikita ni Zhao Yufei si Zhao Feng. Yufei, manatili tayo sa larangan ng digmaan. Panghihikayat ni Duanmo Qing. Bilang isang puwersang sumuporta sa 13th Prince, magiging masama kung ang ilang mga tao mula sa pamilya Duanmo ay sumali sa panig ng 9th Prince. Yufei, tiyak na babalik si Zhao Feng sa larangan ng digmaan, at dapat mong gamitin ang panahong ito para sanayin ang iyong sarili. Tumunog ang boses ni Purple Saint Partial Spirit. Pagkatapos ng lahat,
Napakahirap na makahanap ng isang tao sa buong Great Gunlord Dynasty. Sa wakas ay nagpa siya si Zhao Yufei na manatili sa lungsod ng 13th Prince matapos siyang hikayatin ni Duan Muqing at Purple Saint Partial Spirit. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng 13th Prince pagkatapos umalis sina Zhao Yufei at Duan Muqing. Zhao Feng. Ang 13th Prince ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang namumuo ang galit sa kanyang puso. Nagsisi siya sa katotohanang hindi niya personal na pinatay si Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension. Hindi inaasahan ng 13th Prince na si Zhao Feng ay magiging isang malaking bato na pumipigil sa kanyang buhay. Kamahalan, imposible para kay Zhao Feng na bumalik sa larangan ng digmaan. Narinig ang malamig na boses ni Shi Pang. Tama na. Matapos mapalampas ang pagkakataong ito, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Dahan-daang kumalma ang 13th Prince. Sa ibang lugar, nakaupo si Zhao Feng sa kanyang lumilipad na nagninangas na karwahe at patungo sa Land Province War Hall. Mayroong maraming mga eksperto at grupo na naglalakbay sa pagitan ng mga larangan ng digmaan at mga linya sa harapan. Ang sinumang eksperto o puwersa na gustong sumali sa digmaan ay kailangang magparehistro sa War Hall bago sila makatungo sa mga lungsod at sumali sa mga labanan upang makakuha ng mga puntos sa digmaan. Ang bilis at momentum ng lumilipad na nagninangas na karwahe ni Zhao Feng ay nagseselos sa maraming tao. Isang malaking kakaibang ibon na may mga pakpak ng dragon ang biglang humarang sa daanan sa harap ni Zhao Feng. Mayroong ilang dosenang mabangis na mukhang tao sa kakaibang ibon. Ang tatlong surge ng Emperor-level Magnificent Power ay agad na bumalot kay Zhao Feng. Agad namang umalis ang ilang kalapit na tao. Halata na narinig nila ang grupong nakaupo sa kakaibang ibon at natakot sa kanila. Brat, gusto ko itong lumilipad na makina. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na may berdeng buhok at mayabang na ekspresyon. Tumingin si Zhao Feng sa malayo, at nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Bakit natulala ka? Kinakausap ka ng boss namin. Nakita ng isang Pictier King ang nakakasilaw na tingin at kawalan ng pagsasalita ni Zhao Feng. Kaya nagpalibot siya ng nagninangas na True Yuan at akmang aatake. Sacred Lords. Nakita ng mga mata ni Zhao Feng ang mga taong ito at sinanay ang dalawang figure na lumilipad sa likuran nila. Habang papunta sa War Hall, nakatagpo din siya ng isa pang Sacred Lord, ngunit nang makita niya ang dalawang Sacred Lords sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kakaiba. Ang dalawang figure ay biglang bumilis at umakbay kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, dalawa pang figure ang sumisingil mula sa likod ni Zhao Feng. Apat na Sacred Lord. Napagtanto ni Zhao Feng na may mali. Isang itim na bandila ang lumitaw sa bawat kamay ng mga taong ito. Isang itim na kapangyarihan mula sa Tao of Ghosts ang nasunog mula sa mga watawat na ito, at ang hiyawan ng mga multo ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Sapat na para tumayo ang balahibo ng isa. Sa sandaling ito, ang itim na liwanag ay tumalon ng ilang libong yarda sa kalangitan, apat na malalaking sinag na umabot sa langit. Weng! Lahat sa loob ng 100 milya ay natatakpan ng isang ilaw na kulay itim at dugo. Bahagyang nakikita ng isa ang isang itim na nasusunog na hadlang sa paligid ng mga gilid. Si Zhao Feng at ang mga tao sa kakaibang ibon ay agad na pumasok sa isang nakakatakot, madilim na impyerno. King of Gods, Kabanata 1035. Evil Death Yin Spirit Array. Ang mga puso ng ilang dosenang tao sa kakaibang ibon ay nanlamig nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura ng Ghost Dao at inilipat ang kanilang True Yuan upang ipagtanggol ito. Ilang mga soberano at kalahating hakbang na mga hari ang gumawa ng kanilang makakaya upang pigilan ang pagguho ng masamang kapangyarihang ito, ngunit sa ilang sandali lamang, ang kanilang mga katawan ay naging puti-putla, at ang kanilang mga laman ay nagsimulang maglaho hanggang sa lumitaw ang unang kalansay. Sacred Lord. Sacred Lord, mangyaring iligtas kami. Agad na lumuhad ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsimulang manginig. Sacred Lord, kailan ka namin nasaktan? Ang ibang mga emperor at hari ay lumuhad din at humingi ng tawad. Ang ilan sa kanila ay pribadong nag-message sa isa't isa at nag-isip tungkol sa kung ano ang mga masamang bagay na ginawa nila para sa mga Sacred Lords na personal na kumilos laban sa kanila. Ang kakaibang ibon na may mga pakpak ng dragon sa ibaba ng kanilang mga paa ay sumisigaw habang ang puwersa ng buhay sa loob ng katawan nito ay nagsimulang maglaho. Ang Evil Death Yin Spirit Array ay naset up. Hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka.
Ang ilang dosenang tao sa kakaibang ibon na may mga pakpak ng dragon ay napahinto lahat. Ang ghost daw Sacred Lord na ito ay nagsabi ng ikaw, na naging dahilan upang bigla nilang maalala ang isang bagay. Napalingon sila sa may gintong buhok na binata sa likuran nila. Sacred Lord, narito kami para harapin din siya. Sabi ng pinuno. Sacred Lord, mangyaring palabasin kami. Tutulungan ka naming harapin ang brat na ito. Sumang-ayon naman ang iba. Hindi pinansin ng tatlong Sacred Lords at isang quasi-Sacred Lord malapit sa apat na sulok ng Evil Death Yin Spirit Array ang mag-asawang dosenang mga tao at tinitigan si Zhao Fang. Pinadala ka rito ng Nine Darkness Palace. Inalis ni Zhao Fang ang lumilipad na karwahe at lumipat sa gitna ng hanay ng walang emosyong ekspresyon. Nakatagpo siya ng isang pananambang pagkaraang matanggap ang sulat ni Duke Nanfeng. Halatang pinaghandaan na ang lahat ng ito. Nine Darkness Palace. Ang iba ay nakaramdam ng lamig mula sa ilalim ng kanilang mga paa nang marinig nila ang tatlong salitang ito. Para silang nasa isang ice cellar. Alam ng lahat kung paano kumilos ang Nine Darkness Palace sa Great Gunlord Dynasty. Hindi nila maisip kung ano ang ginawa ng kabataang ito para ipadala sa kanya ang Nine Darkness Palace ng tatlong Sacred Lords. Hindi mahalaga kung gaano karaming alam ng isang tao kapag malapit na silang mamatay. Ang isa sa kanila ay isang matandang lola na napapalibutan ng malamig na aura. Ang kanyang mukha ay maputlang puti na parang buto, at ito ay lubhang nakakatakot. Ang Evil Death Yin Spirit Array ay isang ghost daw killing array na nilikha ng upper echelon ng Nine Darkness Palace. Apat na walang kapantay na Emperor ang magkakaroon ng kakayahang lumaban sa isang Sacred Lord sa ganitong hanay, at ngayon ay may tatlong Sacred Lords at isang quasi-Sacred Lord na namamahala dito. Ang pagpatay sa isang Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ay magiging napakadali. Gamitin ang hanay ng pagpatay. Umungal ang isang Sacred Lord na nakasuot ng itim na baluti. Ang tatlong Sacred Lords at isang quasi-Sacred Lord ay nagsimulang mag-circulate ng isang espesyal na teknik, at itinutok nila ang kanilang mga palad sa nagninangas na bandila. Ho! 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 Hindi mabilang na mga halimaw ang lumitaw sa loob ng kulay itim at dugong dimensyon ng impyerno. Mayroon silang masasamang ekspresyon at puting-puting kuko habang pinapatay nila ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng hanay. Inatake ng isang halimaw ang isang tao sa kakaibang ibon, at nagsimulang mawala ang kanilang mga laman hanggang sa sila ay naging isang tumpok ng mga puting buto. Fourth Brother. Sigaw ng nangungunang Emperor. Maging ang mga Emperor ay hindi nakaligtas laban sa isa sa mga halimaw na ito, at mayroong 6 o 700 sa kanila sa loob ng hanay. Mahirap isipin kung ilang Emperor at quasi-Sacred Lords ang napatay ng hanay na ito. Weng! 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 Nang walang sinasabing anupaman, ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body upang harangan ang aura mula sa hanay na ito. Napakalakas ng kabataang ito. Agad na naramdaman ng nangungunang Emperor ang pisikal na presyon, at ang kanyang True Yuan at Bloodline ay halos nagsimulang mag-freeze. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang taong kakaagaw lang nila. Kahit na ang Nine Darkness Palace ay hindi nagpadala ng sinuman, sila ay natapos ng kabataang ito. Sa pagtatapos ng araw, sila ay mamatay sa alinmang paraan. Pinagmasdan ng tingin ni Zhao Fang ang quasi-Sacred Lord sa kanan, at isang malakas na eye intent ang lumitaw mula sa loob ng kanyang kaliwang mata. Ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa kanyang kaliwang mata sa pamamagitan ng Lightning Soul Body. Wind Lightning Eye Flame. Lumitaw ang apoy mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang umiikot ang lilang liwanag at kumikislap na may mga madilim na simbolo ng God Tribulation Lightning. Whoosh! Boom! Isang bola ng transparent na apoy na may mapanirang aura ng God Tribulation Lightning ang dumapo sa ulo ng quasi-Sacred Lord. Arg! Ang quasi-Sacred Lord na ito ay agad na sumigaw. Kasabay nito, isang itim na liwanag ang kumalat mula sa itim na korona sa kanyang ulo at hamarang sa pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang. Sa huli, ang quasi-Sacred Lord ay nahirapan saglit bago bumalik sa normal. Paano ito posible? Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang. Kahit na ang quasi-Sacred Lord na ito ay may lihim na kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa, hindi nito dapat napigilan ang kanyang Wind Lightning Eye Flame. Hahaha, sumuko ka na. Ang Evil Death Yin Spirit Array na ito ay ginawa para sa iyo. Isang Sacred Lord na may lumang puting buhok ay tumawa ng masama habang naglalabas siya ng spatial undulation.
Kaya ganyan yan. Tumingin si Zhao Feng kung saan nakatayo ang quasi-sacred lord at tila naiintindihan. Ang isang layer ng itim at pulang apoy ay konektado sa buong hanay at pinalibutan ang array flag na hawak ng quasi-sacred lord. Nang ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng ay dumaong sa quasi-sacred lord na ito, ang hanay ay nakakuha ng ilan sa mga pinsala. Idinagdag sa katotohanan na mayroong isang lihim na kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa sa kanyang ulo, ang quasi-sacred lord ay nakaligtas. Higit pa rito, ang Evil Death Yin Spirit Array ay naglalaman din ng mga spatial na batas, na nangangahulugan na ang mga kakayahan sa espasyo ng Misty Spatial World ni Zhao Feng ay hindi magagamit dito. Gaya ng inaasahan, ang Nine Darkness Palace ay mahusay na nagplano ng pananambang na ito. Nagpadala sila ng 3 Sacred Lords at nagbabantay sa lahat ng galaw ni Zhao Feng. Zhao Feng, mamatay ka. Ang 4 na eksperto sa 4 na sulok ng Evil Death Yin Spirit Array ay nagpakalat ng array flag at kinokontrol ang Ghost Mist sa gitna ng array para atakehin si Zhao Feng ng buong lakas. Kung hindi mo ginamit ang God-slaying arrow, baka matagalan ka pang nakaligtas. Malamig na tumawa ang lalaking naka-black armor. Ayon sa intel mula sa larangan ng digmaan at ang puwersa ng 13th Prince, ginamit ni Zhao Feng ang God-slaying arrow upang talunin ang Sacred Lord Myriad Forms. Tila ang dahilan kung bakit nakaligtas si Zhao Feng hanggang ngayon ay dahil sa God-slaying arrow. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Matapos patayin ni Zhao Feng ang Nine Darkness Demonic Lord, ang Nine Darkness Palace ay hindi nagpadala ng anumang Sacred Lords pagkatapos niya, ngunit biglang nagkaroon ng 3 Sacred Lords at isang quasi-Sacred Lord ngayon. Tila naisip nila na ang God-slaying arrow reproductions na ginawa ni Zhao Feng ay totoong God-slaying arrows at wala na siya. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang mapangiti. Bagamat mayroon pa siyang 2 pang replika ng God-slaying arrow, sayang kung gagamitin niya ito sa maliliit na fries na ito. Arg! Ang Evil Death Yin Spirit Array ay pinakawalan ng buong lakas, at ilang hari at emperador na hindi kalayuan mula kay Zhao Feng ay naging pagkain para sa hanay. Physical Force Lightning Domain. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay agad na naglabas ng isang malakas na puwersa na nagpabagsak sa lahat sa loob ng ilang dosenang milya sa ilalim ng bombardment ng kidlat at grabidad. Ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay sumanib din sa Sacred Lightning Body ni Zhao Feng at nalabanan ang mga multo at halimaw sa loob ng Evil Death Yin Spirit Array sa isang tiyak na antas. Shua! Weng! Weng! Agad na pinaikli ni Zhao Feng ang kanyang Physical Force Lightning Domain upang protektahan ang kanyang sarili ng may pinakamataas na kahusayan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ganap na natutunan ni Zhao Feng ang Physical Force Lightning Domain, kaya ang kapangyarihan nito ay hindi masyadong mahusay. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakalock muli sa quasi-sacred lord. Ang iyong soul eye bloodline techniques ay walang silbi laban sa akin. Bagamat iyon ang sinabi niya, buong lakas pa rin niyang ipinalibot ang kanyang soul intent. Hihihi, sinong nagsabing gagamit ako ng soul eye bloodline techniques? Isang malamig na ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Feng, at isang kakaibang kaguluhan ng eye bloodline power ang bumalat sa lugar kung saan nakatayo ang quasi-sacred lord. Shu! Isang half-transparent spatial blade na kumikinang sa aura ng God Tribulation Lightning na hiniwa sa katawan ng quasi-sacred lord. Sa sandaling ito, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako, at ang katawan ng quasi-sacred lord na ito ay nahati sa 2. Pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na Yuan Soul mula sa loob ng 2 halves, ngunit ang Yuan Soul na ito ay agad na hinayla sa array flag at pinagsama sa Evil Death Yin Spirit Array. Void Space Eye Slash. Bumalik sa normal ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Hindi pa niya gaanong ginagamit ang Void Space Eye Slash mula nang magsimula siyang muling mag-cultivate, kaya halatang hindi alam ng Nine Darkness Palace na may ganoong galaw si Zhao Feng. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, halos sino mang nasa ibaba ng Sacred Lord ay papatayin ng kanyang Void Space Eye Slash. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay halos ganap na walang silbi laban sa Sacred Lords dahil ang kanilang mga Sacred Bodies ay sumalungat sa Void Space Eye Slash. Iyon ang dahilan kung bakit bihirang gamitin ni Zhao Feng ang hakbang na ito. Ang mga ekspresyon ng 3 Sacred Lords na namamahala sa hanay ay naging shock habang nanlamig ang kanilang mga puso. Paano niya nalaman ang mga physical eye bloodline techniques? Natigilan ang Sacred Lord na may puting buhok. Matapos mapatay ang isa sa 4 na tao na namamahala sa Evil Death Yin Spirit Array,
Ang lakas ng array ay nabawasan ng husto at nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging hindi matatag. Pumunta ka. Isang lalaking naglalabas ng aura ng isang Sacred Lord ang agad na lumitaw sa tabi ng lalaking may itim na baluti. Ang kanyang hitsura ay katulad ng sagradong Panginoon sa itim na baluti. Isang lihim na pamamaraan ng pag-clone. Tuwang-tuwa ang matanda na nakaputi. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Black Armored Sacred Lord. Nasa unang yugto pa lamang siya ng Mystic Light Realm, ngunit nakagawa na siya ng lihim na pamamaraan ng clone. Ang kailangan lang nilang gawin ay hayaan ang clone na pumalit sa posisyon ng quasi-Sacred Lord. Higit pa rito, ang clone ng Sacred Lord na ito ay hindi matatakot sa Spatial Eye Bloodline technique ni Zhao Fang. Tanging ang Black Armored Sacred Lord ang talagang nagmula sa Nine Darkness Palace. Ang tatlo pa ay nagmula sa ibang puwersa na sumuporta sa 13th Prince. Natigil ang ekspresyon ni Zhao Fang habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalok sa posisyon ng bakanteng array flag. Shua. Isang ripple ang lumitaw sa ibaba ng array flag. Whoosh. Isang bahid ng maitim na pilak ang kumislap, at lumitaw ang figure ng maliit na pas ang magnanakaw. Nagpakita ito ng masamang ngiti habang hawak nito ang array flag. Ano? Ang espiritual na alagang hayop ni Zhao Fang. Bulalas ng matanda na nakaputi. Huwag. Ang takot ay lumitaw sa mukha ng isa pang Sacred Lord. Weng. Isang bahid ng pilak ang pumasok sa array flag, at nagsimulang tumunog ang mga pagsabog sa buong hanay habang kumakalat ang isang masamang aura. Sa susunod na sandali, lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Fang habang kumakaway sa paligid ng isang array flag. Gago, sinira ng pas ang iyon ang hanay. Nagngangalit ang matanda na may puting buhok. Whoosh! Weng! Weng! Kumilos din si Zhao Fang habang ginagamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang array flag para sirain ang array. Lumilipad siya patungo sa matandang lola na nababalot ng malamig na aura. Boom! Weng! Ang physical force lightning domain sa paligid ni Zhao Fang ay agad na kumalat at tinakpan ang matandang lola. Magkasama tayong dalawa. Ang itim na nakabaluti na Sacred Lord ay nagmensahe sa matanda na nakaputi. Bagamat nakakagulat ang pagpapakita ni Zhao Fang sa larangan ng digmaan at may kakayahan siyang pumatay sa maagang yugto ng Mystic Light Realms, mayroon silang tatlong Sacred Lords at isang Sacred Lord clone ngayon. Kung magsasama sila, tiyak na masusupol nila si Zhao Fang. Oo naman. Agad namang pumayag ang matanda na nakaputi. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang physical force lightning domain ng buong lakas upang sugpuin ang malamig na lola at itulak ang isang palad. Pinaikot ng malamig na lola ang kanyang nagyayelong sacred power at nagpatawag ng Ice Lotus. Pang! Boom! Ang iskarlate gintong palad ni Zhao Fang ay agad na nabasag ang Ice Lotus at dumapo sa katawan ng matandang lola. Wow! Lumipad ang malamig na lola at nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo habang nakatingin kay Zhao Fang na hindi makapaniwala. Napakalakas. Ang dalawa pang Sacred Lords ay tumigil sandali at nagsimulang mag-alinlangan nang makita nila iyon. King of Gods, Kabanata 1036. Tunog ng chin. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang malamig na lola na pinadala ni Zhao Fang. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pinsala sa palad ni Zhao Fang. Weng! Shu! Shu! Ang physical force lightning domain sa paligid ni Zhao Fang ay nakatuon sa matandang lola. Kinailangan niyang tiisin ang matinding pressure at hindi niya nagawang tumakas. Kayong dalawa, tulungan. Angal ng matandang lola. Hindi siya makakatakas kung gusto muna siyang patayin ni Zhao Fang, ngunit kung makikipagtulungan siya sa iba, may pag-asa pa rin. Pumunta ka. Nagpalitan ng tingin ang dalawa pang Sacred Lords at agad na sumingit. Isang higanteng palakol na natatakpan ng kadiliman ang lumitaw sa mga kamay ng itim na nakabaluti na Sacred Lord at naglaslas ng isang itim na arco. Weng! Ang itim na arco na ito ay agad na sinaktan ng lakas ng gravity at kidlat sa loob ng physical force lightning domain ni Zhao Fang nang pumasok ito, at nagsimulang bumaba ang kapangyarihan nito. Pang! Boom! Tinanggap ni Zhao Fang ang pag-atake mula sa Black Armored Sacred Lord na ito at ginamit ang puwersang nagtutulak mula rito para tulungan ang kanyang Lightning Wings Flying Technique at lapitan ang matandang lola. Sacred Lightning Dominating Punch. Hinigpitan ni Zhao Fang ang kanyang mga kamao at pinakawalan ang isang higanteng iskarlate gintong bundok ng kidlat. Kasabay nito, ang Physical Force Lightning Domain na malapit ay sumanib sa suntok na ito.
Ang physical force lightning domain ay kapareho ng isang regular na domain at maaaring isama sa mga pag-atake. Gayunpaman, mahirap itong pagsamahin sa sky-destroying Sacred Lightning Pump, kaya pinili ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Dominating Punch sa halip. Wow! Ang matandang lola ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo nang dumating ang suntok. Hindi niya kinaya ang pressure. Ice Lotus Protection. Agad na ipinalibot ng matandang lola ang kanyang Mystic Light Sacred Power, at isang Ice Lotus ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagsimulang lumitaw ang mga Ice Lotuses at tinakpan siya. Boom! Boom! Basag! Sa loob ng ilang sandali, ang defensive secret technique ng matandang lola ay nabasag ni Zhao Feng, at isang nakakatakot na aura ang naduraj. Ho! Agad na nawasak ang katawan ng matandang lola nang dumating ang higanteng metal na suntok, at lumitaw ang isang kulay abu-puting Yuan Soul. Meow meow. Isang madilim na pilak na blur ang kumislap, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa ibaba upang kunin ang nahulog na interspatial na singsing. Skylock ang bow. Hinayla ni Zhao Feng ang dark silver bowstring at pinagsama ang kanyang eye intent sa array. Bang! Whoosh! Sa sumunod na sandali, ang Yuan Soul ng matandang lola, na hindi pa nakatakas sa malayo, ay nabaril ng isang palaso, at isang nakakatakot na nagninangas na lilang kidlat ang nagsimulang sirain ang kanyang kaluluwa. Ang munting pas ang magnanakaw ay naging isang bahid ng madilim na pilak na ilaw na dumaan sa Yuan Soul ng matandang lola na may isang matalim na kidlat. Ho! Ang matandang lola ay pinatay ng pinagsamang puwersa ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang pag-atake lang ang pinakawalan ng Black Armored Sacred Lord at ang Elder na nakaputi, at ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body ng buong lakas para harangin ito. Tara na! Ang itim na nakabaluti Sacred Lord ay agad na inilagay ang palakol sa kanyang kamay, pagkatapos ay naging isang madilim na guhit ng liwanag na tumalsik sa kalangitan. Masyadong malakas ang battle power na ipinakita ni Zhao Feng. Ito ay hindi lamang ang kanyang Soul Eye Bloodline techniques na malakas. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan at ang kanyang depensa ay nakakatakot din. Wala man lang siyang kahinaan. Kung magagawa ni Zhao Feng ang kanilang mga pag-atake at tapusin pa rin ang isa pang Sacred Lord habang ginagawa ito, malamang na mayroon din siyang mga paraan upang patayin ang dalawa pa. Tumakbo. Gumamit ng spatial technique ang matanda na nakaputi at nawala sa isang iglap. Wala sa inyo ang makakatakas. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang ang mahinang tipak ng mental energy ay dumaan sa kanyang kaliwang mata. Ang Mark of the God Eye ay matagumpay na naitakda. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay mas malakas pa kaysa sa dalawang Sacred Lord na ito. Malinaw na wala silang mararamdaman. Ho! Whoosh! Ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ni Zhao Feng ay nagliwanag ng maliwanag na liwanag habang siya ay kumikislap sa hangin pagkatapos nila. Sobrang bilis. Pigilan mo siya. Ang Elder na may puting buhok ay bahagyang mas mabilis kaysa sa Black Armored Sacred Lord, ngunit hindi pa rin niya nagawang itapon si Zhao Feng. Gago! Ang Black Armored Sacred Lord ay may madilim na ekspresyon, ngunit wala siyang magagawa. Kung maabutin siya ni Zhao Feng, siya ang unang mamamatay. Shua! Ang clone ng itim na nakabaluti na Sacred Lord ay agad na lumitaw sa tabi niya at inilipat ang Mystic Light Sacred Power nito, na naglalaman ng kapangyarihan ng isang little world, at handang pigilan si Zhao Feng anumang oras. Pang! 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 Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at tumagos sa kapangyarihan ng Little World. Ang lakas ng clone ng Sacred Lord ay hindi nagawang pigilan si Zhao Feng, ngunit isang panganib sa buhay at kamatayan ang biglang nagsimulang mamuo sa loob ng katawan nito. Ho! Boom! Na-trigger ng Sacred Lord clone ang lahat ng kapangyarihan nito at sumabog. Sacred Lightning Protection. Pinabilis ni Zhao Feng ang kanyang bilis at sabay na inilipat ang kanyang defensive secret technique. Boom! Nawala si Zhao Feng ng ilang milya mula sa pagsabog nitong Sacred Lord clone. Sobrang kumpiyansa ko. Pinunasan ni Zhao Feng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kapangyarihan ng isang Sacred Lord na nag-clone ng pagsira sa sarili ay hindi dapat maliitin. Sa kabutihang palad, ang itim na nakabaluti na Sacred Lord ay nag-aalinlangan at sinimulan ang pagsira sa sarili sa maling oras, kung hindi, nagawa niyang masaktan ng husto si Zhao Feng at makakatakas. Bang! Whoosh! Hinayla ni Zhao Feng ang Skylock ang bow at inatake ang Black Armored Sacred Lord. Lightning Wings Spatial Flash.
Agad na gumamit si Zhao Feng ng spatial flying technique pagkatapos ng bawat shot para maging isang bolt ng iskarlata na kidlat na kumikislap sa kalangitan. Whoosh! Ang itim na nakabaluti na Sacred Lord ay tinusok ng isang iskarlate gintong palaso ng liwanag at bumagal. Weng! Sa susunod na sandali, mabilis na lumapit ang figure ni Zhao Feng. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Agad na gumamit si Zhao Feng ng isang killing move laban sa Black-Armored Sacred Lord. Boom! Isang higanteng iskarlata gininto ang palad na may kakilakilabot na puwersa at hindi mapigil ang kapangyarihan na durog pasulong. Boom! Ang itim na nakabaluti na Sacred Lord ay nagpalibot sa kanyang Mystic Light Sacred Power, at isang higanteng itim na palakol ang lumitaw sa kanyang kamay at nalazlaz. Nakakatakot na puwersa. Sa sandaling ito, naramdaman ng itim na nakabaluti na Sacred Lord ang isang umuurong na puwersa na hindi pa niya naramdaman noon, at dumaloy ang isang kidlat sa kanyang sandata at pumasok sa kanyang katawan, na nagpamanhid sa kanya. Bam! Ang itim na scaly armor sa paligid ng Black-Armored Sacred Lord ay agad na nabasag, at nag-iwan siya ng bakas ng dugo habang lumilipad siya ng ilang dosenang milya. Whoosh! Mabilis na lumapit si Zhao Feng, at nagsimulang lumabas ang isang Purple Soul Force mula sa bloodline ng kanyang kaliwang mata. Gaze of the God's Eye. Isang purple whirlpool na naglalaman ng walang limitasyong ambon at walang katapusang purple abyss ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Naramdaman ng itim na nakabaluti na Sacred Lord, na lubhang nasugatan, ang kanyang katawan ay nanlamig, at ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang umalis sa kanyang katawan. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay parang kapangyarihan ng isang Diyos. Ang isa ay hindi maaaring labanan ito sa lahat. Ano? Bumuhos ang pawis sa likod ng itim na nakabaluti na Sacred Lord habang namumuo ang takot sa kanyang mga mata. Parang, kahit anong pilit niya, hindi niya matatakasan ang realidad ng paghila ng kanyang kaluluwa. Whoosh! Isang maitim na pilak na guhit ang kumislap, at hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger at tinusok ito sa puso ng itim na nakabaluti na Sacred Lord. Ho! Ang itim na nakabaluti na Sacred Lord's Yuan Soul ay agad na umalis sa kanyang katawan at napasok sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng. Kapag ang kaluluwa ng itim na nakabaluti na Sacred Lord ay pumasok sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, hindi niya magagawang sirain ang sarili kahit na gusto niya, kaya hindi na nagmamadali si Zhao Feng na harapin siya. May natitira pa. Malamig ang boses ni Zhao Feng. Naramdaman niya ang lokasyon ng isa pang matanda sa pamamagitan ng God Eye Mark. Gayunpaman, ang tunog ng isang chin ay biglang tumunog sa puso ni Zhao Feng at pinakalma ang kanyang layunin na pumatay. Lumingon ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa isang berdeng kagubatan sa di kalayuan. Whoosh! Nakita ng paningin ni Zhao Feng ang lahat. Nakita niya ang isang simpleng silid na gawa sa kahoy sa kailaliman ng kagubatan. Sa harap ng kahoy na silid ay isang banayad na batis, at sa harap ng batis ay isang batang babae na nakaputi ang tumutugtog ng chin. Siya ba? Nagulat si Zhao Feng. Isang taon na ang nakalilipas, nang iligtas ni Zhao Feng ang Ninth Prince, isang elder na naka-gray ang tumulong sa kanya, at itong babaeng nakaputi ay tila disipulo ng misteryosong elder na iyon na kulay abo. Hindi alam ni Zhao Feng kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kilala niya ang babaeng ito na nakaputi sa kung saan. Dahil ba sa huli niya itong nakita? Walang kamalay-malay, nagsimulang maglakad si Zhao Feng patungo sa kagubatan. Habang papalapit siya, mas elegante at payapa ang tunog ng chin. Pinakalma nito ang estado ng puso ni Zhao Feng at nawala sa kanya ang lahat ng alalahanin at responsibilidad. Ang laking kasanayan ng daw ng chin. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga. Si Zhao Feng ay nakakita ng maraming eksperto sa Dao of Entertainment dati, tulad ni Li Shuyi mula sa Sky Sacred Qin Palace, ang mga henyo mula sa Sky Qin Zone, pati na rin si Liu Qingxen. Gayunpaman, wala sa kanilang mga talento ang maihahambing sa babaeng ito sa harap niya. Kaya lang, huminto si Zhao Feng at sumandal sa isang puno habang nakikinig ng payapa. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, parang pumasok siya sa mundo ng musika na nilikha ng dalaga. Sumayaw ang buong mundo kasabay ng magandang tunog ng chin. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Feng at sumandal din sa puno. Ginagaya ang mga kilos ni Zhao Feng at ipinakita ang isang kasiya siyang ekspresyon. Pwede ko bang malaman kung ano ang tingin mo sa chin ko? Isang boses ang biglang tumunog sa tabi ng tenga ni Zhao Feng.
Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa nakamamanghang kagandahan. Tumigil na sa paglalaro ang babaeng nakaputi, ngunit nakalubog pa rin siya sa intent of music at nawalan ng oras. Nang magising siya, nalaman ni Zhao Fang na tumaas ang kapangyarihan at layunin ng kanyang kaluluwa. Ang babaeng nakaputi ay mukhang 16 o 17 taong gulang lamang, at siya ay nagkaroon lamang ng kultibasyon ng isang hari, ngunit ang kanyang musika ay talagang nakapagpapatibay sa layunin ni Zhao Fang. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na lalo pang humanga sa kanyang kahusayan sa Tao of Music. Pasensya na sa pang-iistorbo ko sa iyo. Wala akong alam sa musika, pero ang pagtugtog ng chin mo ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buhay ko. Tumingin si Zhao Fang sa babaeng nakaputi at huminto sandali bago tumawa at nagsalita. Hihihi, ang galing talaga magsalita ni Young Sir. Bahagyang ngumiti ang dalagang nakaputi at pinalabo ang paligid sa kanyang kagandahan. Nakaramdam siya ng hindi kilalang malapit na pakiramdam kay Zhao Fang. Ito ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy niya ang pagtugtog ng chin nang dumating si Zhao Fang. Tumigil sandali si Zhao Fang. Ang mga damit ng babaeng ito at ang kanyang kahusayan sa Tao ng chin ay nagpaalala kay Zhao Fang ng puting figure mula sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, ibang-iba ang aura at personalidad ng dalawa. Ang babaeng ito ay palakaibigan at puro mata, na parabang isa siyang diyosa mula sa ibang mundo. Ako si Zhao Fang. Tinulungan ako ng iyong master noon, at inaasahan kong pasalamatan siya ng personal. Nagpatuloy si Zhao Fang. Hindi pa bumabalik ang aking master. Kung ayaw mo, maaari kang maghintay sa kahoy na kwartong ito. Ngumiti ang babaeng nakaputi. Mabuti yan. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na marinig kang tumugtog muli ng chin. Sabi ni Zhao Fang. Ang musika ng babaeng ito ay talagang makakatulong sa pag-iisip ni Zhao Fang at palakasin ang kanyang layunin. Higit pa rito, mula sa katotohanang sinabi ng babaeng nakaputi kay Zhao Fang na maghintay, nangangahulugan ito na malapit nang bumalik ang hindi masusukat na elder na kulay abo. Maaari lang akong tawagin ni Young Sir Zhao na Liu Qinyin. Biglang tumalikod si Liu Qinyin at nagpakita ng walang muwang na ngiti.